Hello guys, it's morning dito sa Missouri. So, nag-adjust na yung time and bis nalilito pa rin ako. Anyway, alam ko medyo nalilito rin kayo. Alam mo yon. So, it's Sunday today at November, wait, 4, 5, 5 I think, if I'm not mistaken na naman. Ano bang pecha? Yun. Ilang araw din yung hindi na naman ako nakapag-upload. So, the reason is, I think more than a week akong hindi nakapag-upload. The reason is, after my husband passed away, like, how many days now? More than 2 months. Okay, 2 months and 2 days. My father passed away before mag 2 months si Steven. So, 29 na pass away yung father ko. So, yun, wala pang 2 buwan na wala ang father ko. Masakit kasi, alam mo yun, parang nadagdagan. Pero, in a way, I'm so grateful din kasi at least yung mga taong nawala sa akin, 2 sa pinaka-importanting taong sa buhay ko nawala. Nawala man sila, pero iniisip ko na lang, nasa mas mabuti silang kalagayan. At wala nang sakit, wala na, mas maswerte sila kaysa sa atin. So yun, paano nakaka-cope up? Everyday prayers. Pak naman tong blush on ni Inday. Pasensya na. Kasi papunta ako ng ngayon church, hinihintay ko yung friend ko. At hindi ko napansin kasi na nag-adjust na pala yung time. So today nag-prepare ako ng very very early. Ano ba 'yan? Hindi ko man lang chinek yung yung phone ko kasi usually kasi dun sa wall clock ako tumitingin. So sa wall clock kasi sabi ko oras na. Ayun pala 1 hour pa pala. Diyos Maria Josep. Anyway, ayun. Nailibing na rin po yung tatay ko nung makalawa. So yung buhay-buhay, paano ako sabi ko nga, through prayers and to live every day at its best lang. Yung wala ka namang gagawin. Pwede kang umiyak ng umiyak, pero hindi naman pwedeng habang buhay kang iiyak. At you need to move on. Kailangan mong maging matatag through God's grace, Yun. Hindi ako makauwi muna kasi may mga mga dapat asikasuhin at hindi basta-basta makakauwi nga. So, hindi ako nakauwi. Ang buhay dito sa Amerika is hindi kasing sarap nung akala nila, ay, nasa Amerika ka, ba't hindi ka umuwi? Ang dami mo namang Hindi po, hindi ganun yung iba siguro. Fortunate sila na na mayroon silang agad-agad na means para makauwi, pero ako po wala. I mean, financially unstable, yung wala, maraming reasons para alam mo yun, mag-stay pa lang kahit kaunti. So yun, may trabaho, kailangan magtrabaho, kailangan kumayod pa rin. Kahit na gusto mo nang uwing-uwi ka na, wala, hindi ka maka-uwi kasi nga mas marami yung reason to stay kaysa sa reason to go home. Hala, tignan mo naman yung
ano na ako, nakakalbo na yata ako dito sa stress. Ano ba yan? Huwag tayong pa-stress, girl. Ganyan talaga, girl. What to do? Ang buhay is ano siya, hindi mo pwede siyang planuhin ng kung anong gusto mo. It's always under God's plan. Yun. Hindi ka pwedeng ay, ganito, ganyan. Tapos, pag hindi naman naging, natuloy yung kung anong pinaplano mo, ma-disappoint ka. Which is hindi rin. Kasi, God's plan is much, much more better than our plan. So, dapat, kung may plano din naman, pero kailangan, tinatanong mo pa rin si God na, Lord, if it's your plan, this time na may binabalak ako, let it be. If it's not, then don't make it happen. Kasi kapag hindi plano ni Lord, ay wala talaga, di ba? Walang mangyayari. Yun. So, ganun yung ang kinamatay ng father ko. Maganda naman kasi yung, alam mo yun, yung parang hindi natutulog daw po siya, tapos yung hindi na siya nagising, which is, alam niyo po, di ba mas maganda yun, no? Wala nang pain, hindi na magsasuffer yung lahat-lahat. Alam mo yun, ako nga, sabi ko nga, yun ang pinagpe-pray ko na if God decided or yun na yung time ko na gusto ni God na bumalik na ako sa kanya. Gusto ko ganun na lang yung sa sa pagtulog ko ba. So, ayun, yun yung buhay-buhay ko ngayon. Naghihintay na lang ako dito para makapag-church kami. Yung pala ngayon is weather is malamig. So, ayan, medyo doble-doble na yung yung mga sinusuot, naka-boots ka, naka-ano ka. Dito kasi, kung saan ako sa states ng Missouri, nag-i-snow dito. Mas malamig siya kaysa sa Texas kung saan ako galing dati. Doon ako, nandun yung namin, bahay namin dati ng late husband ko. So, doon sa Texas, malamig lang siya, pero hindi siya super duper malamig. Lang siya. Hanggang I think hanggang 30 lang ata yung naranasan ko doon na pinakamalamig, pero dito iba sobrang lamig as in. So naninibago ako sa klima dito. Pero God willing, makakapag-adjust din tayo. So, yun, wala pa rin akong lisensya, pero di ba sa last ko nakikita niyo naman, naglalakad lang ako papunta sa sa work ko. So, praise God at salamat po, at ngayon nakakapaglakad pa ako. Pero what if kung hindi na nandyan si Uber? May Uber naman dito. Bayad ka ng $5.30 something cents. So, yun, magiging tas mayroon ka akong mga kaibigan pag uuwi. They are kind enough para ihatid ako. Alam mo yun, may mga ginagamit si Lord na mga tao para i-sustain ka sa mga pangangailangan mo. Praise God. And I glorify God sa ganun. Yun, tapos ngayon day off ko, Sunday. Church ako, tapos siguro babalik na ako dito, tapos pahinga, tapos tomorrow na naman, trabaho na naman tayo. Yun lang ang dito sa Amerika, trabaho. Meron man sigurong dito, yung paminsan-minsan lang na alam mo yun, kain kayo sa labas. Ibang-iba yung life. Ibang-iba talaga yung life dito kaysa sa Dubai or sa UAE. Kasi ako nag-UAE ako for 12 years, sabi ko nga.
Doon, dahil siguro lahat is ano, yung madali. I mean, madali dahil um, kung gusto mong umalis, nandyan lang ang taxi. Kumbaga naman kasing tawag doon yung hindi ka ano, may stuck sa ano. Tama yung sinasabi ng mga tao doon na wala kang di ka marunong mag-drive at wala ka sasakyan sa Amerika, stuck ka. Totoo po yun. Totoong-totoo yun. So, nag-aaral muna akong yung sa application for driving. Tapos, eventually, mag-exam, ganun. Tapos yun, tingnan mag-aral at makakakuha ng license, God willing, para kahit papano hindi ka na-stuck sa ano. Tapos, yan, tahimik. Kasi lahat ng mga tao nga kahit Sunday, may mga iba na kahit Sunday, nagtatrabaho pa rin, nagpa-part-time pa rin sila. So, yung ano nila, yung spare time nila actually is ano lang, yung after their work na 8 hours, bali 9 hours kasi may break time. Yun lang, after nun, yung iba, nagtatrabaho pa rin sila. Ako kaya lang yung kasing ano ko, hindi siya stable yung day off ko. So hindi ako mahirap siyang i-part-time dahil nga paiba-iba yung day off ko. Not unlike yung iba, ano talaga na steady siya na na Saturday and Sunday, ganun. So pag minsan may Saturday ako, minsan wala. Pag minsan may Sunday, minsan wala. So walang magagawa, ganun talaga. Kailangan mo lang talagang trabaho. Tapos yun. Ayun pa. Tsaka sa UAE maraming yung parang nasa Pilipinas ka lang. Hindi mo mararamdaman na ka talaga na maho-homesick ka. Dito maho-homesick ka talaga kasi wala. Kung wala yung mga kaibigan ko na mag-isa lang ako, ganun. So yun, marami pa rin kayong matutuklasan at marami pa rin kayong malalaman sa daily life ko. Yung, paanong pamumuhay dito sa Amerika, paano yung tawag nito, paano ka magsusurvive being mag-isa ka na lang, walang asawa dito, walang kamag-anak, walang pamilya. Ganun. Pero praise God pa rin kasi everything happens for a reason. And at the end of the day, mo pa rin na God is so great para nandyan siya at hindi tayo pababayaan. So, bye for now. Salamat sa kung sino man nakakapanood. And we'll see you. See you for the next one, for the next video. Bye. God bless.